Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Mga lods, bago po natin ituloy yung video, may kunting pag-giveaway po tayo. Pid kang makukuha ng 100 pesos up to 500 Gcash per week. Madali lang para makakuha ng free Gcash, just subscribe, like and share para mapili. Huwag kalimutang mag-comment para mabilis kayong mapansin. Totoo po, mamimigay talaga kami sa mga top viewer at sharer ng video namin. Hindi madaling pag-usapan ang negosasyon, pero kailangan kong pamunuan ito ng maayos, di ba? At worry ni Lucifer nito kay Warren na tila hinahanap nito si Azura. At hindi alam ni Warren kung paano ito nalaman ni Lucifer, at iniisip nito na, nagtatanong ako kaagad pagkatapos kong mag-log in matapos ang patch, ilan lang na oras ang lumipas, pero natuklasan mo na agad? Siya ay mapanganib, kamusta ang bagong sponsor mo, malalim na ba ang bulsa mo ano? At tila iniisip ni Warren ang sponsor ay dapat malakas para iwanan niya nito si Zerable. Agad tinanong ni Warren kung ano ang dapat nila maging deal at kung ano ang gusto nito. At naudlot ito dahil may inabot na isang mahalagang bagay, habang binabasa ni Warren ang nakalagay sa papel na sulat. Ang guild ni Reiner ay bumaligtad laban sa atin. Ano ang sitwasyon ngayon? Niloko kami, kaya't sinubukan naming mag-organisa kasama ang mga taong may parehong pananaw, ngunit mukhang ang kakayahan na nagpapatakbo sa Superhuman Guild ay nananatili sa kanilang kapangyarihan. Sumama ka sa aming panig, at nang natapos na sa pagsasalita si Lucifer ay wala sa isip ito dahil nakatuon lang ito sa sulat. Nadagdag pa ni Lucifer na, hindi ba ito medyo sayang na maglaro sa isang Korean server? Wala masyadong naiintindihan si Warren sa mga sinasabi ni Lucifer dahil hindi ito nakatuon sa sinasabi ni Lucifer kundi doon mismo sa sulat. Tulad ng sinabi ko, hindi ka pa sapat na level para dyan, pero kailangan nating talunin ang kilalang Azura. Bukod pa rito, marami ring mga rankers sa Korean server na hindi gusto ang Azura, kahit na opisyal o hindi. Anong sa tingin mo, sasali ka ba sa amin? Huwag kang mag-alala sa pera, 200 milyon, 100 ginto, 6 na bilyon yun sa cash, ituring mo na lang itong maliit na halaga para sa pagsanib natin ng lakas. At hindi makapaniwala si Warren nito sa halip ang plano nito na si Lucifer ang e-recruit para atang mabaliktad pa ata, at tinanong ni Warren kung sa anong bansa naman ito, at ito naman ay sa United States. At hindi agad nakasagot si Warren at malalim niya itong pinag-isipan, at tinanong ni Warren ano ang kailangan nating gawin, at malademonyong ngisi na sinabi ni Lucifer na alam natin ang mga kahinaan ng Azura, kaya't alamin natin ang kanyang lokasyon. At balik tayo ngayon kay Azura habang naghahunting ito na inisip niya na makakahuli kaya siya ng 10 bosses sa araw na ito. Tulad ng pinag-usapan ko kay Seiwan, masaya ang mga boss raids kapag nalalampasan mo ang mga record ng boss, masaya rin ang makakakuha ng mga bagong Divine Relics at Authorities habang ipinapakita ang iba't ibang Asuras tulad ng Divine Bow at Fighting Dog. Ngayon, ang natitira na lang ay ang Chimera Spider. Masaya rin bang talunin ang record ni Eden, ang leader ng number 1 guild na Shinwa, di ba? Ngunit ang problema ay, ang minimum na bilang ng mga kasali ay 2, kailangan ko bang magbuo ng guild? Nakakatamad. Baka makatulong si Rin kung hihingi ako ng tulong sa kanya, pero hindi ko pwedeng kunin ang sinuman at umalis mula sa party para sa paghahunt mag-isa. Kailangan ko bang sumigaw tulad noong pumunta ako sa kuweba ng mga Lycan? At biglang may narinig na isang boses si Yunsang na familiar sa kanya, at naghahanap ito ng kaparty para sa Chimera Spider Queen. Oo, kahit magkaalay tayo, pwede ka pa rin magtago sa likod ko at hindi gumawa ng anuman, sige na, sino man ang may kumpiyansa. Ang pangit na pagpapasya, wala yatang nakakakita kung ano ang kaya ko o gusto mula sa isang party kasama ko. Hindi ba ito ang tamang paraan ng gawin? Iniisip ko kasi na ang isang kakaibang paraan ay makakatulong sa akin na madali kang makakuha ng party. At napansin niya na may taong lumapit sa kanya at tinanong niya ito na hindi man lang tinitignan na kung mayroon ba itong gustong makuha mula sa kanya, o ikaw ba ay may tapang na habulin ang Reyna Chimera na si Tachol? At nakangiti na inisip ng bida na parang hindi pa rin nagbago siya, mukhang ligtas sabihin yun, ano, gusto mo bang magbuo ng party kasama ako? At paglingon na niya ay si Azura pala ito, tila nagliliwanag ang kanyang mukha sa saya. At inaayos niya ang kanyang boses para kahit papano maging astig din ito,
At may kumpiyansa ito na inabot ang kamay na sinabi sa bida na sa sandaling hawakan mo ang aking kamay, magiging magkapatid at kasama tayo sa pagbabahagi ng buhay. At nagkamayan na ang dalawa at makikita natin ang level ng bida ay nasa 174 pa lang. At nagulat na lang si Death, halayan ba si Azura? Tingnan mo ang kanyang gamit, pareho ito sa mga video. Wow, siya nga mismo, pag nilayan ko, naka-record din ang boss dito. Pero hindi siya nagsosolo, may kasama siyang kapartner? Siguro ginagawa niya ito para sa dungeon entry restriction. Mukhang may kasama siyang hindi kilala, parang kumuha siya ng isang kilalang tao para sa paggawa ng video. At hanggang ngayon ang lalaking ito ay hindi pa rin ito makapaniwala na nasa harap niya si Azura. At sa isip niya kung anong sasabihin na lang ba niya na fan niya ako or salamat sa pagiging pag-party. At wala talaga siyang maisip na sasabihin ito, hanggang sinabi na lang ng bida na pumunta na lang sila sa ibang lugar na muna, at sumang-ayon naman ito na sabi pa niya na mas mabuti pa nga dahil sa may mga maraming tao dito. Hanggang ngayon ay nahihiya pa si Death at iniisip niya na, baka kung manahimik ako at ipakita ang aking mga kasanayan, ay maidadagdag niya ako bilang kaibigan. Dahil doon ay nauna nang nagpakilala ang bida na siya ay isang YouTuber ang channel named ay Azura. At wala pa rin itong masabi at iniisip pa rin niya na mas mabuti na hindi na lang itong magsalita kahit na anong bagay. Nakikipag-usap ako sa iyo dahil naghahanap ka ng miyembro sa party, ngunit plano ko ang pagtalo sa reyna kay Mira na si Tachul para sa aking mga video. Syempre, maaaring kailanganin natin ang isang malaking raid party, ngunit karaniwan, nagfi-film ako ng mga solo raid videos, gusto ko lang sabihin sa iyo na nais kong kunan natin ng video ang raid ng magkasama. At nang narinig ito ni Death ay namumula ito at hindi siya makapaniwala na magkasama sila ni Azura sa isang video. Ang ating relasyon ay isang uri ng pagsasamang buhay, syempre ay handa ako, walang problema, ngayon, tayong dalawa ay magkaibigan. Hi, bakit ba palagi ko lang nakakasalubong ang mga taong katulad niya? Hindi ako nakakapanood ng mga video kaugnay ng Boss Monster. At wala pa rin na isagot ito kaya tinanong na lang ng bida kung alam ba nito ang mga pattern nito, patuloy pa rin walang naisagot ito. I guess kailangan ko munang ipaliwanag ang ilang bagay sa kanya para magkaunawaan kami at maging maayos ang koordinasyon namin. At napabuntong hininga na lang na sinabi niya na una sa lahat, base sa iyong kagamitan, tila isang tanker ka, tama ba? At natarante ito hindi niya alam ano sasagot niya na yes ba ito, or no, at sa huli sinabi na lang niya. Maaari mong sabihin na ako ang may pinakamatibay na kalasag. At sabay pakita sa kanyang kakayahan, at dagdag pa nito. Sa totoo lang, ako ay isang espesyal na ranggo lamang, ngunit gamit ang tanking at taunt, kayang-kaya ko ring makipagsabayan. Naiintindihan mo na kung bakit ako ang pinakamakapangyarihang shield, di ba? Sa ganitong kaso, ipapaliwanag ko sa iyo ang mga pattern ng boss. At nang pagsisimula nila sa paghahunting ay may nakasalubong na itong halimaw na parang isang gagamba at may iba't ibang uri ng mga paa. Agad ginamit ni Death ang kanyang kakayahan habang napakomento na lang ang bida sa kanyang isipan na ito yung kakayahan niya ang nakita niya kanina. At hindi lang pala ito isang uri ng pananggalang ito pala, ay pwede rin pang atake sa kalaban at napaatras ang isang halimaw, at sunod-sunod na pinaulanan ito ng suntok gamit ang kanyang shield attack. Oh, parang hindi naman siya mamamatay sa laban kay Reyna kay Mira Tachul, di ba? At natapos na sa pagmamasid ang bida agad niyang kinuha ang kanyang espada, agad naputol ang tatlong paa ng halimaw at napasigaw na lang ito na habang si Death ay may ginawa na itong paghahanda at may abiso na kalagay sa halimaw na. Ang kay Mira Spider ay lito at hindi makakakilala ng mga kakampi at kalaban sa loob ng 10 segundo. Dahil sa wala sa katinuan nito agad na tinedtad dito ng bida ng sunod-sunod na slash, at sa huli ay natapos nila ito. Ganoon karaming pinsala ba ang kanyang ini-inflict para mapatay ito sa ilang pag-atake lang? At patuloy pa rin ito sa kanyang pagkamangha. Nadagdag pa niya na inisip baka matalo natin si Queen kay Mira tayong dalawa lang, tama kasama ko si Azura. Kaya ano ang pwedeng mangyari? Hindi ito malaking problema, let's go. At marami mga nakasaksi sa ginawa nilang dalawa at laking gulat na lang ng mga ito. Ang dami ng tao dito, bukod dito, para bang tinitingnan nila ang bawat galaw ko, mukhang may plano sila. Death, paano kung magpahinga muna tayo bago tayo magpatuloy, mukhang pagod ka na. Hindi pwede, kung ganoon tingin mo, parang naloko kita ng aking pagganap. Sinabi pa rin niya yon kahit naghahabol na ito sa kanyang paghinga dahil sa pagod.
Ang kwarto ng boss ay nasa likod lang, kaya magpahinga muna tayo. Sasagot na sana ito na gusto niya ito kaso baka maisip ng bida talagang pagod talaga siya, at sinabi na lang niya nito na kung iyon ang iyong nais, sasang-ayon ako, gawin natin ang iyong sinasabi. At natawa na lang ang bida na gawin na lang nila ito. Habang nakaupo ang dalawa ay pinagtitignan sila ng mga taong nandun na hindi makapaniwala na natalo nila ang halimaw ng ganun lang. Ang kanyang mga galaw, pag-iwas, at pati na rin ang kanyang kilos, walang paraan na magagawa natin ito. Nakita mo rin ba yon? Ginamit niya ang kakaunting kasanayan noon. Walang paraang maaari nating mapabagsak siya ngayon. Padadala ko ang ulat sa manager na naka-standby sa harap ng kwarto ng boss. Oo, maganda yun, sa tingin ko, base sa nakita natin kanina, ang pinakamabisang paraan ay patumbahin siya kaagad pagkatapos ng raid. Dahil magiging kampante na siya at ubos na ang kanyang lakas sa oras na yon. Na kahit gaano pa siya kahalimaw, walang paraan na hindi tayo mapapagod pagkatapos patumbahin ang isang halimaw. At sa kanilang pag-uusap ay nandoon pala si Thona naririnig ang kanilang mga plano sa ating bida, at agad naman itong sinabi ni Thona kay Yunsong. Papatumbahin nila ako pagkatapos ng raid sa boss, oo, subukan lang nila. Sa kabila ng narinig ng bida kay Thona ay hindi man lang ito nabahala sa halip ay kumpiyansa niya itong hinamon sa kanyang isipan ang mga ito. At dumako naman tayo sa Arrowmin Guild, na na-report na nito ang kinalalagyan ni Asura sa kanilang boss. At meron itong inutusan na isang assassin na kailangan niyang harangin ang bida habang inaatake ang queen at patayin ang bida kung mamari, at ito pala si Arrowmin Rank Guild 3 at ang official rank ay 10. Base sa ating kasunduan, kahit sabihin nating ikaw ang magbibigay ng financial support sa amin sa pamamagitan ng impormasyon, tama ba? Siyempre, sa ganitong kaso, iaalala ko na ang Arrowmin Guild ay sasali sa ating alliance. Okay, ito ay magiging malaking pagbabago ng laro para sa idea. At balik tayo kung saan nagaganap ang boss raid ng bida, ay biglang may lumapit sa kanila na tinanong ang bida kung siya ba talaga si Asura, at sinagot naman sila ng bida na oo. At tuwang-tuwa ito na nagpapakilala sa bida na siya si Poland manager ng Arrowmin Guild, bagaman hindi daw ito sigurado kung karapat-dapat nga ba ito sa papel na yon. At masaya naman ang bida na binati ang mga ito. At tinanong ang bida kung may plano ba ito sa isang raid. Na sumagot naman ito na oo, na sila namang lahat ay plano naman ito. At sabay pang bobola sa ating bida, at tinanong siya ng bida kung hindi pa ba ito handa sa kanilang preparasyon. Subalit sila ay tapos naman daw at may mga problema lang na encounter sa daan. Kaya't maaaring tumagal ng oras bago kami maging handa, kung okay lang sayo, pwede mo nang subukan bago kami. Oh, sigurado ka bang okay lang yun? Siyempre, hindi lang ako, kundi lahat ng miyembro ng guild ay sang-ayon, ang mga narito para mag-raid kasama natin ay walang problema. Siguradong okay ka lang kung magpapahinga ka at pumasok. Sa lahat ng iyon, kakaiba ang Queen kay Mira dahil nagre-regenerate ito kumpara sa ibang bosses. Kaya't maganda yun, syempre, may penalty na hindi pwedeng bumalik sa boss room ng 1 linggo, pero hindi naman yun malaking problema, di ba? Kapag iniisip ko, sobrang halata nga, kung para akong madaling target sa kanila, siguro dapat konting laro-laro lang. Hindi ko maintindihan kung sino ang mag-aakala na pagod na ako pagkatapos ng laban sa boss, kung ganun, ay ako na ang mauuna, habang si Death ay nagulat at inisip niya na kung paano na yung pahinga, at nang pagkatalikod nila ay may mga ngiti itong hindi maganda at ang lahat na nangyayari ay naaayon sa plano nila. At sa pagkaserado ng pintuan ng boss ay agad na sumigaw ang leader nila pamwesto na at palibutan na ito. Wala akong alam sa kasama nito, pero tiyak na matatapos ni Asur ang raid. Kailangan lang natin maghintay hanggang magawa niya. Palakasin ang inyong pormasyon, lahat, maging maingat, hindi ako sigurado kung aabutin siya ng 1 oras. Na-clear niya ang pangalawang yugto sa loob ng 10 minuto at 15 segundo. Ito ang pinakamabilis na record ang nakatala kailanman. Nagtagal ng 13 minuto at 35 segundo para sa kanya upang malampasan mula yugto 1 hanggang yugto 2. Hindi ko iniinda kung mawawala ang mga tao natin, basta tiyakin mong alamin ang anumang kahinaan niya. At biglang nagulat ang lahat, dahil wala pang 1 oras ay may lumabas na mga abiso na natalo na ang Queen kay Mira Tatchul, at nakakuha ito ng panibagong record na tapos lang ito ng 18 minutes and 47 seconds. Ang party ni Asura at Death ay tagumpay na sa nakaraang record.
Ang espesyal na item na Queen kay Mira Tacho Elixir ay ipamamahagi batay sa kanilang mga tagumpay. At dahan-dahan na ang pagbukas ng pinto at naghahanda na ang mga ito sa kanilang mga pag-atake. At buong lakas nilang ginamit lahat ang kanilang kakayahan patungo sa bunganga ng pintuan kung saan lalabas ang bida. At malaki ang pagsabog ang nagawa nilang pag-atake. At ang iba ay ubos na ang mana at wala ng kakayahan pa para sa susunod na pag-atake, at inaantay na lang nila ang pagkawala ng usok kung napatay na ba nila ang bida. At nagulat na lang sila na parang may nakita sila na kung anong bagay. At malaking Queen Spider ang bumungad sa kanilang harapan, at dahil sa sila ang una umatake sa bida ay nag-activate ang hostile state nito. At pabiro pang sinabi ng bida sa kanila na special na niya itong dinala sa kanila ang Queen dahil may raid pa naman sila itong gagawin. Nang dahil sa kakayahan na ito kaya nadala niya ang Queen Spider sa labas ng silid nito dahil sa Thananos Necromancy God active. Ang pagwasak ng kontinente ay isang laro lamang para sa kanya, si Bayani Ahamred. Epekto, pinaaksaya ang kanyang bisa sa pamamagitan ng pagkakamit ng kaluluwa ng isang nakalap na boss, binubuo mo ang nakalap na boss, ang tinatawag na boss ay susundan ang mga utos ng gumagamit at ang mga paligid na halimaw ay atikihin ang boss sa halip ng gumagamit. Kapag tinawag na may pisikal na katawan habang buhay, itinuturing ito bilang muling pagkabuhay at ang lahat ng estadistika ng muling nabuhay na boss ay tataas ng 50%, tagal, 10 minuto, cooldown, 10 oras sa laro. At naghahanda na ang Queen Spider ng kanyang pag-atake at naglabas ito ng mga alagad niya. At ang iba ay nagsitakbuhan na at wala na siyang pakialam sa kanyang kasama basta mapatay lang nila si Azura. At nakatayo lang ang bida na nakatingin sa kanila na sinabi sa kanila sige lang kung kaya ninyo, habang ang lalaki katabi ng bida ay patuloy lang ito sa pagkamangha sa ating bida. Napapatay man nila ang mga malilit na spider subalit malaki pa rin ang kanilang kakaharapin dahil sa malaking Queen Spider na naglalabas ng malakas na nen at isa itong uri ng manipulator type. Ang pag-summon ng Queen ay hindi pala ito kagagawa ng bida, ito pala ay kagagawa ng kanyang alaga na si Thana. Dahil sinabi ng bida sa kanyang alaga na kapag nasama na nito ang isang malakas na boss ay hindi na niya ulit makukuha ang kaluluwa nito. At inisip na lang ng bida na kahit maliit lang ito pero sobra naman ang katakawan nito. Pero ang mas importante sa lahat ay inisip ng bida na 30 na spirit na nawala na ngayon at inisip nito kung sino naman ito, sa kanyang nakaraang laban sa Decaying Knights at Black Spider Guild, hindi naman ito mga knights. Siguro ay malalaman naman niya ito ngayon, at naghahanda na ito sa kanyang pag-atake. At iniisip na nito na talo na sila, subalit ay pipilitin pa rin niya na malaman ang kahinaan ng bida kahit na anong mangyari kahit gaano man ito kaliit. Kaya naghahanda na rin ito at hahanapin niya ang kahinaan at ang mga bago nitong mga style, at pangungunahan niya ito para magbibigay daan. At nang pagtama ng atake ng bida ay agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan para mapigilan ang isang atake ng bida. At sa pagkakataong ito ay sabay-sabay na silang sumugod, subalit napansin nito ang mga paparating na mga pana sa kanila. Agad niyang ginamit ang turtle barrier para masalo niya lahat ang mga maramihang pag-atake ng bida. Kaya sinabihan niya ang kanyang kasama na magsikalat ito at pumunta sa magkabilaang bahagi. Subalit sa bilis ng bida ay nasa ibabaw na nila ito at naghahanda na sa kanyang pag-atake. Kaya't dali-dali niyang sinabihan ang kanyang kasama na iwasan ito. Subalit ay nabitawan na ito ng bida at kasabay nito ang Blackdown, dahil nasa ibabaw nagmula ang pag-atake, ang sempleng pana ay madudobling lakas dahil sa Blackdown, at malawakang pagsabog ang naidulot nito. Subalit ay nakaligtas pa ang mga ito na pasubsob naman ito sa sahig sa ginawa ng bida. Nang hindi pa sila nakabawi sa pag-atake ng bida ay nasa harap na nila ito at naglunsad na ng suntok sa kanila. At nagsitalsikan ang mga ito, at ang napansin na lang nila ang pulang maskara sa pagbabago ng bida. At hindi ito makapaniwala na kung ito ba ay maging posible. Patungo na ito sa kanya, at napapikit na lang ito, at napansin ng bida na at napatigil ito sa kanyang mga pag-atake dahil hindi man lang ito umatake at tinanggap lang nito ang mga pag-atake ng bida at nakangiti na lang ito at ginamit ang kakayahan na reverse heavenly protection. At huli na napansin ng bida at malapitan itong napasabugan sa ginawang pag-atake ng kalaban. Na kahit na mga kasama nito ay nadali sa kanyang ginawang pag-atake. At ang ating bida ay biglang lumitaw sa isang palaso na malayo sa penanggalingan na bagsabog at para lang itong si Minato ng Naruto. At sa isip nito na muntika na itong madaali,
Kung hindi lang dahil sa summoning magic ay siguradong patay na ito. Ngunit bakit ako ang kanilang sinusundan, hindi pa ako nakipaglaban sa Arrowmin Guild, at hindi sila gagawa ng ganitong bagay dahil lang sa nasira ko ang isang record, dapat bang maghintay at tingnan ko na lang? At nabaling ang pansin nito dahil sa pagsisigaw ni Death habang papatakbo ito patungo sa kanya. At hindi ito makapaniwala na natalo itong lahat ng bida. At binati ng bida sa ginawa niya ngayong araw at humingi ito ng tawad dahil sa pagkadamay nito sa gulo. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.